tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi, sabagat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ay siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karapatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa atin pong unang pagbasa, maganda ang paanyaya sa atin ni San Pablo mula sa inspirasyon na sinulat niya kung paano namumuhay ang mga Kristiyano sa Thessalonica. Ang sabi ni San Pablo, dahil sa inyong pananampalataya, napapalakas din niyo ang loob ko. Bagamat may hirap akong pinagdadaanan, pero pag naalala ko kayo, kung paano nyo sinasabuhay ang inyong pananampalataya, nagiging lakas kayo din ng loob ko. Ang ganda rin po sana sa atin, mga Kristiyano, at magandang paalala din po sa atin ito, na ang ating pananampalataya din po sana ay magbigay lakas ng loob sa iba. A faith that inspires others. Kung paano tayo namumuhay bilang Kristiyano, kung paano natin pinapahayag ang ating pagmamahal kay Jesus, nagbibigay din inspirasyon ito sa ibang tao. Pero hindi yung pamumuhay na nakatuon lamang sa opinyon ng iba. Maalala natin yung Ebanghelya kahapon, pinunan ni Jesus ang mga Pariseo sapagkat sila ay nagbabalat kayo. Mukhang mabait sa harap, pero alam niya, ang inyong puso at isipan ay inaagnas.
ang tunay na pananampalataya, at dito tayo patuloy na hinahamon at iniimbitahan na ang pananampalataya natin ay maging buo at totoo. Buo ang pagtugon natin kay Jesus. Buo din ang ating pagbabalik loob kay Jesus. Minsan, mangyayari talaga, sasablay tayo. Nais nating magbago, pero patuloy tayong bumabalik sa dating gawain at nais nating talikuran. Pero patuloy pa rin tayong bumabalik loob sa Panginoon. Minsan, yung pagnanais mong ayoko makipagchismisan, ayoko na, tatalikuran ko na yan. Tapos may kaibigan ka, ha? Dinala ka na naman at bumalik sa dating gawain mo. Pinuntahan ka, sinabihan ka, Mars, may chika ako. Ikaw naman, natuwa ka naman. At pagkaalis niya, sasabihin mo, naku, dapat lalayo na pala ako. Naimbitahan ako, ha? Nainganyo ako, ha? Okay lang. Bumalik ka ulit. Minsan kasi sa atin, napanghihinaan tayo ng loob kapag gusto nating magbagong buhay. Kasi mga pagkakataon na bumalik na naman tayo, napanghihinaan na tayo ng loob at sumusuko. Importante, huwag sumuko. Magpatuloy sa paglalakbay, kahit na minsan pabalik-balik, ang importante, lumalago ka na araw-araw. Lumalago ka na, mas kaya mo na mag-resist. Yun ang importante. Mas nakakaya mo na mag-resist at talikuran ang pangit na gawain kumpara dati. Dati sa isang ayaya lang sa'yo, Mars, may chika ako, punta ka agad. Siguro ngayon, kaya mo na sabihin, wag na, pass ako, busy ako. Lumalago tayo sa ating pagmamumuhay. At kung tayo ay lumalago sa ating pamumuhay, nagiging inspirasyon tayong mga Kristiyano sa iba. Ito po ang nadudulot ng isang buhay at totoong pananampalataya. Nagdudulot inspirasyon sa iba. Marahil may mga naalala kayong tao na dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, ay nabigyan kayo ng lakas ng loob. Na-inspire kayong mamuhay bilang Kristiyano o tumalikod sa mga pangit na gawain natin dati dahil sa pamumuhay ng isang Kristiyano. O di dahil kaya napanghihinaan tayo ng loob. Pero dahil sa pamumuhay na may pananampalataya ng isang tao na naging saksi ni Jesus sa atin, nagkaroon ulit tayo ng lakas ng loob. May mga ganun taong pinapadala ang Diyos sa atin. At ang pamumuhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica, ganun din ang naging epekto kay Pablo. Siya'y na-inspire at nagpatuloy sa pagpupursige para ipahayag ang mabuting balita dahil sa inspirasyon ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Kaya magandang paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano na lumago tayo sa pananampalataya at ang ating pananampalataya ay magbigay inspirasyon sa iba nang maakay natin ang kapwa natin palapit kay Jesus. Amen.